In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, na makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, "Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayon, Pro-Life Sunday, Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, mga mapalad, beatitudes. Ang Ebanghelyo ngayon ay paanyaya ni Jesus na baguhin ang pananaw natin sa tagumpay at kaligayahan sa mundo. Madalas iniisip natin na mapalad ang mayaman, sikat, makapangyarihan. Pero kay Jesus, mapalad ang aba, mapagpakumbaba, mahabagin, malinis ang puso, at ang handang magtiis alang-alang sa Diyos. Ipinapakita sa Mateo na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakabase sa dami ng ari-arian o ginhawa, kundi sa malalim na relasyon sa Diyos. Halimbawa, isang ina na araw-araw nagsisikap magtrabaho para sa pamilya, kahit pagod at kulang sa tulog, pero patuloy na nagdarasal
at nagtitiwala sa Diyos, siya ang mapalad. Isang empleyado na tapat sa trabaho, kahit may tukso na mandaya, siya ang mapalad. Isang kabataan na pinipiling manatiling malinis sa isip at gawa, kahit uso ang kabaligtaran, siya ang mapalad. Sinabi rin ng unang pagbasa sa Sophonias na ang hinahanap ng Diyos ay mapagkumbaba at tapat na mga tao. Hindi palalo. At sa ikalawang pagbasa sa unang Korinto, pinaalala ni San Pablo na hindi pinili ng Diyos ang malalakas at matatalino ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ang mga simple at mapagpakumbaba, upang ipakita na ang lakas ay nagmula sa Kanya. Bilang Romano Katoliko sa panahong ito, ano ang ating dapat gawin? Mamuhay ayon sa Beatitude. Ipaglaban ang buhay, pro-life, mula sa sinampupunan hanggang natural na kamatayan. Tumindig laban sa human trafficking at anumang uri na pang-aabuso. Maging saksi ng awa, katotohanan at pag-ibig sa pamilya, trabaho at komunidad. Magdasal palagi at tumanggap ng mga sakramento. Hindi man tayo palaging nauunawaan ng mundo, tandaan natin ang sabi ni Jesus, mapalad kayo kapag kayo iniusig dahil sa akin. May gantimpala sa langit ang mga nanatiling tapat. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag at pag-asa sa aming buhay. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman. Ipagkaloob mo po ang kagalingan at lakas kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Raul, Jonah, Rachel Kay, Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ng aking buong pamilya. Isinasama rin po namin sa panalangin ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may dinaramdam, pati na ang lahat ng kaparian. Gabayang lagi ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang aming Kura Paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, at ang buong gobyerno ng Pilipinas upang mamuno ng may karunungan at malasakit. Ipinagkakatiwala rin po namin sa iyo ang mga pumanaw na sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Jerry Burado, Maria Catalina, Padre Joseph, at lahat ng aming idinasal, naway tanggapin mo sila sa iyong kaharian sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria,
Iligtas mo po kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.